fried chicken, french fries, burger. Ilan lamang ito sa mga pagkain na ating paboritong kainin, di ba? Ngunit, saan ba ito nanggaling? Sa Pilipinas? Hindi, di ba? Nanggaling ito sa ibang bansa. Ngunit, bakit nga ba natin ito kinakain? Dito na pumapasok ang tinatawag ng globalisasyon o westernization, kung saan napakakalakas ng impluwensya ng mga taga-Amerika sa atin na kapag kumain ka ng burger, ilang humaling tayong kainin ito. Ngayon, sa aming presentasyon, ipapakita namin sa inyo ang isa sa mga tunay na produktong Pilipino kung saan ito ay matatagpuan sa parteng norte ng Mindanao, kung saan ito ay matatagpuan sa kultura ng mga Maranao. Sa susunod na mga segundo ay mapapanood din kung paano gawin ito. Maraming salamat. Ang unang hakbang sa paggawa ng peso sati a odang ay ang paghahanda ng tiyolo. Ano ang tiyolo? Ito ay ang pagsasangag ng nyug. Sasangag mo ito hanggang ito ay maging kulay brown. Bango! Ngayon na medyo brown na ito, ay ilalagay muna ito sa isang plato at itatabi muna. Para sa susunod na hakbang ay meron tayong tinatawag na fresh hipon o kilala ito sa mga Maranao bilang fresh odang. So ang gagawin natin dito ay babalatan natin ito at hihiwain ito sa maliliit na parte. Ngayon ay hinihiwa na natin ang fresh odang o hipon. Ang susunod na gagawin ay hiwain na, babalatan natin yung luya. So, di ba sa marami sa inyo nagtataka kung paano balatan ng luya. So, isa lang tip dyan, kumuha kayo ng kutsara, tapos ganito lang gagawin nyo. Para lang siya, konting puwersa lang inyong lalagay at maipipil nyo na ang luya. Di ba? Mas madali ito kung kayo ay gagamit ng kutsilyo. Dahil ang kutsilyo ay... Ang sunod na hakbang ay hiwain sa maliliit na piraso ang mga sibuyas. Ang tunay na sangkap na putahing ito ay ang sakura. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi kami nakahanap ng sangkap na ito dahil ito ay matatagpuan lamang sa Quiapo na medyo malayo sa aming lugar. Ngunit bilang alternatibong sangkap nito ay gumamit kami ng sibuyas. Yum, yum, yum. Game. Kanina, di ba, ay binalatan ko na luya. So ngayon naman, ang gagawin natin ay hiwain natin ito ng maliliit. Ngayon na finely chopped ng ating luya, ay ilalagay na natin ito sa isang tabi kasama ang sibuyas. Ang sunod na hakbang ay hiwain ang kagoko o ang tinatawag na bell pepper. Yan. Pwede ako naman dito. Tapos ano, material. Ayun, Tapos yung netted. ngayon, hihiwain na natin ang 20 siling labuyo.
Alam mo yun, yung binabukan ko ito. Binabukan ko ito, tingnan. Saan ba yan? Ha? Basta nylon to, kasi siya yung pag-nylon. Like siyang bukan. Tingnan mo? Parang... Okay, so ngayon, nakikita niyo na si Miss Martinez na dinidikdik niya na ang sangkap ng palapa. So, kung may natira pang palapa, ay pwede pang gamitin ito sa iba pang Maranao recipe. Ilagay lamang ito sa refrigerator. Tumatagal ito hanggang 1 linggo, ang gagawin niyo lamang ay budburan ito ng asin. So, ang gagawin ngayon ay ihalo natin ng nyog, ang pinaghalong-halong luya, sibuyas at sili, ang bell pepper, at syempre, ang fresh odang o hipon. Ano natin? Yum, yum, yum! Yum, yum, yum! Yum, yum, yum! Ang anghang nito! Doon na. Dahil sa kultura ng mga Maranao, mahilig sila sa mga maaanghang. Kaya kitang-kita nyo naman na ang dami ng sili, tapos may sibuyas na, may bell pepper pa. Tapos, talagyan natin ng konting asin. Kunti yan. Konti pa. Hindi ko susukin na nga yan. Sarap! Sarap. Sarap! Lala! Yum, yum, yum! Ngayon, kailangan natin lagyan ng 4 na itlog, ngunit dapat natin itong isa-isahin upang hindi maging malabnaw. Pagkatapos haluin ay ihuhulma ito sa hugis na iyong nais. So, ibubuhos na yung mantika para masimulan na yung pagluluto ng patahe. Papainitin lang ng konti yung mantika, tapos saka ilalagay yung patahe. na tinatawag na Pesa Sati Aodang na galing sa mga Maranao. At ngayon ay titikman ng aming kamiyembro na si Ginoong Del Rosario ang aming niluto. Ang sarap, sarap. Yum, yum, yum.